Nag-aahin na naman ng plunder case si former Senator Antonio Trillanes laban kay Bongo at Tatay Digong Duterte sa maanumalya daw na 184 projects ng gobyerno at inaward daw ito sa construction company ng pamilya ni Bongo na nagkakahalagang 6.6 billion pesos. Grabe naman itong si Trillanes, ano? Lumutang na naman at umepal na naman. Sinabi ni Senator Bongo na ito raw ay dati nang akusasyon sa kanya ni Trillanes noong 2018 at nirecycle daw noong 2021 at ito na naman ngayong 2024 sa nalalapit na midterm election at incumbent senator nga si Senator Bongo at tatakbo ulit siya sa senatorial race sa darating na midterm election. Ay ito nga, sinampahan nga ni Senator Trillanes ang magkaamo na Bongo at si Tatay Digong na sinasabi talagang na sanggan dikit at kasama nga dito sa kaso na ito si Tatay Digong dahil sa panahon ng kanyang panunungkulan talagang malakas daw ito si Bongo, kaya nga na-award sa kanilang pamilya ang mga projects sa ating gobyerno. Ito naman si Trillanes, kung meron talagang prueba siya, karapatan naman niya talagang mag-ain ng kaso sa mag-among si Bong at si Digong. Pero sinasabi nga ng mga kaalyado ni Tatay Digong at saka ni Bongo na ito raw si Senator Trillanes ay attack dog daw. Hindi lang naman sinabi ni kung attack dog ba ng administrasyon kasalukuyan. Dahil daw may plano rin itong tumakbo na senator sa midterm election at nagpapainit na ng kanyang pangalan para magkaroon ng name recall sa kanyang taong bayan. At ito na naman lumutang na naman sa social media, sa mainstream media, ang kanyang mga akusasyon. Ito rin si Senator Trillanes, sinabi niya na sa pagpasok pa lang ng 2024, ito raw si Tatay Digong ay huhulihin na ng International Criminal Court ngayong second quarter of the year. Pero hanggang ngayon, hinihintay pa nga ng mga kaalyado ni Tatay Digong itong mga sinasabing kasinungalingan daw na huhulihin siya ng ICC sa pamamagitan ng Interpol Police at ilalabas ng bansa si Tatay Digong at lilinisin sa International Criminal Court. Talagang sa nalalapit na election, yung mga dating issue talaga, mahuhukay ito. Katulad niya itong kinaso na plunder ni Trillanes sa mag-among si Digong at Bongo. Pero talagang sa nangyayari sa ating bayan, nagsisimula na talaga ang pamumulitika at nagpapakilala ng mga tatakbo sa Senado. Kaya kung ano-ano na lang mga alegasyon ang sinasabi nila, katulad nitong si Trillanes para lang na lumutang kanyang pangalan at bungo sa ating mga mamamayang Pilipino, particularly si Juan Casantos. Pero dapat talaga maging matalino talaga tayo kung sino ang iuupo natin sa Senado. Kung si Trillanes, alam naman natin ang kanyang background. Kung sakali man tumakbo ito, ay nasa inyo lang yan, iboboto niyo siya. Ito namang si Tatay Digong at si Bongo, sinasabi na si Tatay Digong ay tatakbo sa Senado kasama ang kanyang anak na si Pulong at si Baste na sinasabing Duterte sa Senado sa 2025. At si Senator Bongo ay tatakbo din ito sa kanyang pangalawang termino as senator ng ating bayan. Sana naman talaga matuto na tayo kung saan nangyayari ngayon sa walang hintong pagtaas ng presyo ng mga bilihin, serbisyong publiko at tumaas na rin ang presyo ng mga gasolina at usapin ng administrasyong PBBM, ang usapin ng Chacha, ang West Philippines at ano pang problema ang ating nararanasan sa patuloy nagpataas na inflation. Talagang dapat na tayong matuto kung ano ang ating gagawin sa 2025 at huwag na tayong magpapabayad pa, lalo na yung mga mamamayan natin na si Juan Pasangco sa mga
probinsya, sa mga kanayunan, sa liblib na barangay na sa halagang 500 at 1,000 ay ibebenta kanilang boto sa mga tiwaling politiko na walang ginawa kundi magpasasa sa salapi ng bayan. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magninirong, magmamatya kung saan nahantong tong kasong plunder case ni former Senator Antonio Trillanes laban kay Bongo at Tatay Digong Duterte.